buwan at nagagalang natin. Good morning po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? At tingin ko mukhang okay lang ang itin ko lahat. Handa na po ba tayo sumamba sa Panginoon? Amen. Amen. Sige po, tayo po ito ngayon. Tayo po ikakasamang manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat sa pag-iingat mo, Ama, sa mga anak mo na dito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buong isang linggo na patuloy kang kumikilos, gumagawa sa buhay namin. Maraming salamat sa kagalingan, sa pagpapala, Panginoon. Ama, dalangin namin, Panginoon, na patuloy kang maranasan sa oras na ito. Ama, maging yung aming mga kapatid sa online, Panginoon. Ama, alam namin, hindi sa layo, Panginoon, para magpuri sa iyo, Panginoon, na nanggagaling sa aming puso. Alam namin, Panginoon, na walang magiging hadlang sa oras na ito. Ano man yung gawa ng kaaway, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, alam namin magkatagumpay ang gawain mo ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Kasi ito, Ama, nandito na naman kami, Panginoon. Nakatayo sa harap mo, Panginoon. Maraming salamat na meron kaming buhay, Panginoon, para magpuri sa iyo. Salamat, Lord, na nakakagising kami araw-araw. Binibigyan mo kami ng pagkakataon gawin yung buhay namin, Panginoon. Nakasama ka. Maraming salamat, Lord. Ama, dalangin namin yung pagsambang ito sa oras na ito, Panginoon. Patuloy kang kumilos, maranasan ng bawat isa, Panginoon. Inisin mo yung puso namin na mabigyan mo kami ng puso na nagnanais na magpuri na maranasan ka sa oras na ito, Panginoon. Ama, dalangin din namin yung mga anak mo na nangunguna sa gawain na ito, Panginoon. Sa pagsambang ito, Panginoon, mula sa tutugtog, sa maglilit ng pag-ayos sa iyo, Lord, ikaw magtago sa kanilang likuran. Magliwanag, Panginoon, ang kawalatian ng pangyarihan mo sa oras na ito, Panginoon. Dalangin din natin, Panginoon, yung anak mo, Panginoon, na magbabahagi ng iyong salita. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magliwanag, Panginoon. Ikaw yung patuloy na mag-lead sa kanya, Panginoon, yung kawalatian mo, Panginoon, yung banal mong espiritu at mabasa. Yung lingkod, Panginoon, patuloy na maranasan, Panginoon, ang bawat anak ko, yung salita mo, Panginoon, ang maalam namin na hindi na makapangyarihan sa lahat yung iyong salita. Maraming buhay na mababago, Panginoon. Maraming sitwasyon, Panginoon, na mababago kung patuloy kami magtitiwala sa salita mo. Ang madalangin namin na hindi ito mabaliwala, kundi tumimo sa puso namin. Pauwi namin paglabas, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami na magagamitin ito sa buhay namin araw-araw, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, hindi lang kami yung makaranas ng salita mo, hindi lang kami makaranas ng pagmamahal mo. Turuan mo kami na ibahagi ito sa iba, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na nagnanais na ibahagi ito sa iba. Maraming salamat, Lord. Kasi ito na naman kami, maaari kami sumamba, Panginoon, maaari kami magpuri. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, na nais na maranasan ka sa oras na ito, Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na uhaw, Panginoon, na maranasan ka sa oras na ito. Maraming salamat, dalangin namin, Lord. Patuloy kang magdiwanag sa buhay namin. Patuloy kang makita sa buhay namin sa mga kahit hindi kami magsalita, Panginoon. May mga taong lalapit, Panginoon, para maranasan din nila yung nararanasan namin, Panginoon. Ama, hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita, Panginoon, yung kapangyarihan na maranasan ka sa buhay namin. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat kasi nararanasan namin ito, Panginoon. Ang madalangin namin na patuloy kang kumilos sa oras na ito, yung kalwalatian mo, yung kapangyarihan mo, yung banal mong espiritu, ang maranasan ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating Panginoon at sa ating lahat. Tingnan niyo nga po yung inyong katabi. Kamustahin niyo po siya. Isang pong pagpapala na muli ay kasama natin ang bawat isa. Dahil po sa oras na ito, tayo nga po ay sama-sama sasamba sa Panginoon. Sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 17, at anuman ang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niyo. Amen? Ang aawitin po natin bawat galaw. Sabi po doon, ito po ay pagpapaalala na ang bawat hakbang natin, hindi lang po ito tungkol sa pagsayaw o sa pagtaas natin sa kamay, kundi yung bawat hakbang natin, bawat desisyon natin, bawat salita natin, at bawat galon natin sa ating buhay ay maaari pong maging papuri sa Panginoon. Amen? Kaya po ngayong oras na ito ay walang dahilan para hindi tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Sa mga malakas na balakpak, aking sa Panginoon at sinaw ng hallelujah!
sapat, Panginoon, ang bawat awit, ang bawat pasasalamat, Lord God, sa ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Magpahanggang ngayon, Lord, hindi ka nagkukulang, Panginoon. Biyaya mo ay sapat, umaabaw, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Sa iyong biyaya, O Diyos. Narito kami, Panginoon. Patuloy na nag-aalay ng papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. At makita mo nawa, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, Lord, ay tunay na sumasamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, walang sapat na dahilan, Panginoon, para hindi kami magpuri sa iyo. Sukdulan ang iyong biyaya sa bawat isa, Lord. Sukdulan ang iyong pagmamahal, Panginoon. Marapat kang itaas, Panginoon. Marapat kang pasalamatan. You deserve the highest praise, O God. Hallelujah. Patuloy ka namin aawitan. Gagamitin namin ang aming mga labi, Panginoon, ang aming mga tinig, ang aming mga kamay, Panginoon, para itaas ang iyong
tayo po ay nasa pagpapatuloy ng ating pong series, One More Soul, a Year of Gospel Passion. So, kumusta po yung inyong mga PX3, cell group? Nakakapagpatuloy po ba? Nakakadalawa na po tayo, no? Sino po yung nakatapos ng dalawa? Amen. Sino yung wala pang nasimulan? Sabi ka, pastor. Lahat ba nakapagsimula na? Sino po yung walang cell group? Siguro po nakikita niyo yung mga post po sa ating GC. So, nandun po, nilalagay ko doon yung mga schedule ng bawat cell group. At kung kayo po ay wala pa, hindi pa kabilang sa cell, maaari po kayo pumunta sa mga leaders na nagpo-post po doon ng mga cell groups po natin. Weekly, meron po yung regular po. Bago tayo magsimula, tayo po na ay manalangin. Let's pray. Father, we worship you, we thank you, Lord God. We honor you, Panginoon. Sa lugar na ito, Diyos, we acknowledge your mighty presence, Lord. Niniwala po kami at patuloy na nananampalataya, O Diyos, na naririto ka, meron kang pusong mapagubing, Panginoon, meron kang isipang iahayos, O Diyos, at meron kang katotohanan na i-reveal sa bawat isa. Salamat po, Banal na Espiritu, dahil patuloy kang pagkilos at gumagawa sa buhay natin. You are the God of transformation, O Jesus. Marami ka nang ginawa, Panginoon, na pagbabago sa buhay ng bawat isa. Patuloy kang gumagawa. You are not yet done, Panginoon. Salamat, O Diyos, na patuloy mong pinatatagal ang aming pananampalataya. Patuloy mong binabago, Panginoon, ang aming mga isipan, O Diyos. At hinubog kami, Panginoon, sa wangis ng aming Panginoon Jesus. Dalangin po namin ang pag-aari mo sa aming nararamdaman, sa aming buhay, sa aming isipan, Lord God. Ito po patuloy na malugod sa umaga sa pangalan ng Jesus. Amen. God's greatest priority. Ito po yung aming pag-aaralan. Nais na buksan na topic sa umaga na ito. Ano po? Niniwala ba kayo na mayroong malaking pagkakaiba between the priorities of man and the priorities of God? Naniwala po ba kayo? O wala lang sa akin. Meron ba nung pagkakaibaan po sa pagitan ng priority ng tao at priority ng Diyos? Sa nalalaman po natin, bali sa mga pag-aaralan, para maunawaan natin at matutunan kung ano yung priority ng tao, kailangan natin tignan kung saan niya consistently inilalagay una yung kanyang oras. Ibabalik nga po natin yung ating isang buong linggo. Saan po kayo nag-spend ng pinakamalaking time for this week? Sa trabaho, sa pagluluto, sa paglalaba, sa pag-Facebook, o sa social media. So, kung saan nyo in-spend ng pinakamalaki yung inyong time, that is your priority. Pangalawang bagay na para maunawaan natin ano yung priority ko sa buhay. Saan natin in-spend consistently yung ating pera? Kung may pera ka. Wala po akong pera, pastor. So, wala po akong priority. Kung saan po natin in-spend yung ating pera, yun po yung ating priority. Sa pagkain, sa damit, sa mga pangailangan ng mga bata, so that is priority. Ano po? Saan nauubo? Sa renta, sa bills? Those are your priorities in life. Your energy. Saan po na-spend yung energy natin? For the good. So, kung i-evaluate mo yung sarili mo, ano yung priority mo sa buhay? Base sa tatlong categories na ito. Your time, your money, and your energy. And to understand naman yung priority ng Lord, titignan po natin yung sa konsepto ng Biblia para maunawaan natin kung ano yung priority ng Diyos. Let us look closer kung saan nakafocus una yung time din ng Diyos. Yung panahon ng Diyos, saan niya ibinibigay. Okay? Para maunawaan natin ano nga ba yung God's greatest priority. Sa palagay nyo, saan ba in-spend ng Diyos yung kanyang panahon mula sa umpisa? Nang nilikha niya yung lahat ng kanyang mga. Okay? Pangalawang bagay, saan
pa lang, parang may idea na tayo. Ano yung greatest priority ng Diyos? Saan nakafocus yung plano ng Diyos from the beginning up to now? And saan nakafocus yung attention ng Diyos? Okay? Tingin mo, nakanino yung attention ng Diyos? So, maunawaan natin to habang inaaral po natin isa-isa. Ang sabi po sa 2 Peter chapter 3 verses 1 to 8, basahin po natin na naman. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong isingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapala ng ilang mga bagay. Verse 2, Alalahanin ninyo ang sinabi noon ng mga banal na propeta. Pautos ko ibigay niyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinusunod. please, una sa lahat, dapat inyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa or Sasabihin nila na makaw siya sa laraw ng liliwan. Nasa namatay na ang aming mga ninuno, ngunit wala na yung pagbabago at walang nakikita ng tulo. kahit sinasadya nila ang hindi pahalagahan ng katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. 6. Seven, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng pagbubugbog at pagpaparusa sa masasama. 8. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 araw, ng 1,000 araw, at taon ay tulad ng isang araw lamang. Yan. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. So, kung papansinin po natin, dito po ay sumulat si Pedro sa mga mananampalataya, scattered na mananampalataya. So, binigyan niya sila ng babala. Binigyan niya sila ng babala. Na darating ang panahon na kukwestiyonin ng mga tao itong pangako ng Diyos na muling pagbabalik ni Kristo. Tama po ba? Na nakita natin sa verse 4. Kukwestiyonin ng mga tao, nasa na yung pangako ng Diyos na pagbabalik muli ni Kristo. Kaya, kung aaralin po natin yung history, this was only 35 to 38 years after po ng ascension ni Jesus. After mag-ascend ni Jesus, 35 to 38 years pa lang po ito. Nalayagan na. Okay? So, ibig sabihin, 35 years ago, mula nung nag-ascend si Jesus, kino-question na ng mga tao yung credibility ng promise ng muling pagbabalik si Kristo. Ilang taon na po mula ngayon? Ang lumipas. 2,000 years and more. Mahigit 2,000 years na po mula nang ipangako ang muling pagbabalik ni Kristo. Kaya hindi na nakakagulat sa panahon natin na patuloy itong pinokasyon dahil 35 years pa lamang mula nung siya ay nag-ascend, pinokasyon na to. So hindi na to bago. Sabi nga ni Pedro, una sa lahat, yung mga minamahal, kailangan alam nyo na darating itong mga araw na to. Mangyayari at mangyayari. Itong araw na to, nahahanapin ng mga tao yung pangako ng Diyos. Guguluhin nila yung iyong isipan. Iaalis nila yung focus ninyo sa pangako ng Diyos. Pero sumagot si Pablo. So verse 9. Ang sabi niya, si Pedro yung nagsulat niyan, hindi ako. So sabi ni, asan ako? Sabi ni Peter, so verse 9, the Lord is not slow to fulfill His promise as some have slowness, but is ano po? Patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Ang Diyos, sabi ni Pedro, ay hindi mabagal na tuparin ang kanyang pangako. Totoo po ang Diyos sa kanyang pangako. And in your lifetime, kung ilang taon ka man ngayon, naniniwala ako na naranasan mo yung pangako ng Diyos sa kanyang. Amen? Naranasan mo yung pangako ng Diyos sa kapayapaan. Naranasan mo yung pangako ng Diyos na pagpapala
katagalan. Why? Ang sabi ni Pedro, because the Lord is, ano daw po? Patient toward you. Imagine kung after 40 years pa lang, bumalik na si Jesus, nasa tayo ngayon. Anong ating kalagayan? So, yung delay na iniisip ng mga tao isn't actually delay. Okay? Pinufulfill ng Lord yung kanyang promise without delay, mga kapatid. Hindi delay yung naganap sa pagtagal ng muling pagpapalik ng Kristo. Actually, it is God's extension of grace para sa bawat isa sa atin. Ina-extend ng Lord yung kanyang biyaya. Kaya hanggang ngayon, hindi pa siya bumago. Because ang nais ng Diyos, no one should perish. Ang priority ng Diyos, salvation for all. Ang priority ng Diyos, yung bawat kaluluwa makasama niya sa langit. Ang priority ng Diyos na wala ng sino man sa atin yung maghirap sa impyerno. Katulad ng pinag-aaralan natin last time. The greatest tragedy, sabi ng Pastor Gabi, is not death. Ano daw po? It is souls going to hell. Yung buhay natin ngayon, hindi pa ng tragic. Yes. Kung nakakaranas ka ng pagsubok, subalit na nananampalataya ka sa Diyos, magalak ka dahil hindi yan tragedy. Amen. Ang tragedy, yung mga tao sa labas na hindi pakilala sa Diyos, mamamatay at mamupunta sa Diyos. So again, ang priority ng ating Diyos, kung bakit siya patuloy na nagpapasensya, kung bakit siya patuloy na nagtitigil, is the salvation of man. And the cross was proof na ito ay plano ng Diyos. Priority ng Diyos dahil from the beginning of the Bible, yung plano ng Diyos nakafocus, nakasentro sa pagdating ni Kristo at sa pagdapako niya sa krus. At doon nalaman natin na priority ng Diyos ang ating kaligtasan. Amen. Amen. Priority ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay maligtas. Ito yung sentro ng plano niya. Kaya nga, pinatunayan ito sa atin sa tatlong paraan. Ano po? At yun po yung ating tatalakayin sa umaga na ito. Number one, we know that God prioritizes soul because God is being patient. Amen. Salamat at nagpapasensya ng Diyos. Dahil yung tatay ko may pagkakataon pa pa. Yes. Salamat na nagpapasensya ng Diyos dahil yung anak mo na hindi mo pa nakakasama may pagkakataon pa. Para magaling. Amen. Salamat sa pagpapasensya ng Diyos yung magulang mo na hindi ka nakakakilala sa Diyos. May pagkakataon pa para magaling. Amen? Even after 2,000 years, makikita natin that He is still waiting for those people na makilala si Kristo at manampalataya sa ginawa niya sa krus. So, titingnan po natin ano ba yung God's patience. Ang sabi po sa original Greek translation na ginamit po ni Peter sa verse kanina, no? 2 Peter 3, verse 9, it is makrothumia o makrothumei sa ibang salin na po. Macros being long or large. At yung tumos naman po, temper, passion, or wrath. So, sa konsepto po ng macrothumia na word, ito po ay nakakahulugan long fuse. Sino mo nakita na ng fuse? Mga lalaki, ano po yun yung... Ang trabaho daw ng fuse, wala akong gano'n alam eh. Tinaano niya yung energy parang hindi sumabog. Yan yun. Yung trabaho ng fuse, kinoconserve niya yung mga excess energy para hindi, o electricity, para hindi siya sumabog. Okay? Yung trabaho ng fuse. So, God, in concept, ano po, meron siyang long fuse. Kaya hindi basta-basta bumubuhos ang galit ng Diyos. Hindi basta-basta nawawala ng pasensya ang Diyos. Hindi katulad ng tao. Ilan lang tayo? 3. Nakakadalawa ka na. Tandaan mo, isa na lang. Yun lang yung bilang ng fuse natin. Pero ang Diyos, even after 2,000 years, ito pa rin siya at nagpapasensya. Amen. So, bakit patuloy na nagpapasensya ng Diyos? Kasi meron siyang timeline. Tandaan nyo, no? Hindi na nakahulugang mahaba
pagpapasensya ng Diyos, hindi sasabog yun. Hindi bubuhos ang kanyang galit. May timeline Diyos at nakasulat po ito sa Matthew 24 verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And ano daw po sabi? And then, the end will come. Magaganap yung katapusan. Kailan? Kapag naipamahagi na yung mabuting balita sa lahat ng nasyon. Okay, so hindi panghabang panahon na nagpapasensya ang Diyos. Makalat tayo na nararanasan pa natin ngayon. Amen. Amen. So habang nagpapasensya pa ang Diyos, magpatuloy po tayo na gawin yung pinagagawa niya sa atin. So, it is not passive tolerance. Yung pagpapasensya po ng Diyos is not a passive tolerance, but active, deliberate. Sinabi natin deliberate. Ito po ay intentional. Intentional yung pagtitimpi ng Diyos sa atin. Intentional yung pagpapasensya ng Diyos sa atin. Hindi na kailangan huminga ng malalim. Intentional niyang ibinigay yung kanyang pagpapasensya sa atin. So, deliberate, long suffering, at hindi po ito sign ng weakness ng Diyos. Again, it is an extension of His grace para sa bawat isa. At para sa mga tao hindi pa kumikilala sa Kanya. Next, it is an intrinsic attribute of His eternal character. Nakakahulugan na ang Diyos in nature is patient. Siya yung source ng patience. Kaya tayo ngayon, natututong magpasensya. Nung kumilala tayo kay Kristo, tinanggap natin ang bunga ng Espiritu. May kasama po ng pagpapasensya, mga kapatid. So, bunga mo ng Espiritu, may kasamang pasensya. So, kailangan nararanasan mo natin yung sa buhay natin. Ang Diyos po ang source ng patience. It is His nature to be patient. Hindi po siya nagra-run out ng patience ng mga kapatid. Hindi siya nauubusan ng pasensya. Next, it is driven by a desire for redemption and salvation. Yung core motivation po ng pagpapasensya ng Diyos ay ang desire na bigyan ang tao ng pagkakataon na nagpago. Nais ng Diyos na bawat isang kaluluwa ay tumalikod sa kasalanan at manampalataya kay Kristo sa ginawa niya sa Diyos. Kumilala kay Kristo sa kanyang ginawa sa Diyos. Next, it is a display of supreme power and restraint. Ang Diyos po, kung tutukusin, kaya namin nung pagkakasala pa lang ngayon at wasakin na agad yung namulita. Pwede naman. Siya nga yung lumikha ng lahat ng bagay. Mula sa salita niya, nalikha na lahat sa lupa. At ang lahat ng magbubuhay. Magiging tao. Mula sa kanyang hininga. Nagkaroon ng buhay. So, nung nagkasala si Eva at Adan, pwede namang ikarista ng Diyos. Teka, paano ito? Nagkasala. Babaguhin ko. Pero hindi yun ang ginawa ng Diyos. Meron siyang kapangyarihan na i-judge at i-destroy ang kasalanan. Subalit, sabi nga dito, it is rooted in love. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, He is so relational. Nag-build siya ng relasyon sa mga tao. Kaya ng Diyos na wasakin lang tayo ng basa-basa. Gusto ng Diyos, bigyan tayo palagi ng pahalawang pagkakataon. So He chose to hold back His power. He chose to hold back His wrath. Para bigyan tayo ng chance na magbago. So that is God's patience. Again, mga kapatid, habang nagpapasensya pa ng Diyos, habang hindi pa dumarating ang katapusan, Thus, be mindful sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Pangalawang bagay na nagpapakita na pinaprioritize ng Diyos yung salvation ng tao. God is full of compassion. God is full of compassion. More than love, mga kapatid. The Lord is full of compassion. Patingnan po natin yung compassion ng Lord. Rakamim, sabi ko sa original Hebrew language. Kaya ko po ito ginagamit. Kasi sa
Sa salitang Ingles at sa salitang Tagalog, limited yung kahulugan ng mga salita. Ano po? So, gusto ko makita natin yung mga original terms na ginamit ko sa mga original na salin ng Biblia. Para mas maunawaan natin kung bakit gano'n na lamang yung compassion ng Diyos. The word rachamim is an Old Testament word that comes or rooted word for womb. Mga nanay. Womb. Sa ating sinapupunan. Okay? Yung compassion ng Lord ay katulad ng nanay na nanganak. Nagmula sa kanyang sinapupunan. Yung mga nanay, ano po, sa hindi ko may paliwanag sa dahilan, sa tatlong anak ko, tuwing panahon ng immunization, may injection. Yung mga babies. Kapag ini-injectionan ko yan, naiiyak ako. Kapag narinig ko na yung iyak niyan, naiiyak ako, yung sa center. Para bang gusto ko sabihin doon, ako na lang pusukin mo. Kasi masakit yan eh. Naiintindihan niyo po ako mga nanay, yung pain na yun. Pag pinag-usapan po natin yung compassion ng Lord, para po yung instinct ng nanay. Hindi mo gustong nasasaktan ng ina. Hindi mo gustong nahihirapan ng ina. Kaya nga, yung generation ngayon, mas na-baby na yung mga bata. Kasi yung mga nanay na millennials, gusto nila sila na lang tumanggap ng panginila. Gusto nila sila na lang yung hindi kumakain, nagugutom. Gusto nila sila lang yung nakaranas na hindi nakapag-aral. Gusto nila sila lang yung nakaranas na naghihirap sa paglalaba. Gusto nila sila lang na yung nakaranas ng paghihirap sa gawa ng bahay. Yung mga anak ko hindi, kasi mahirap yan. Naranasan ko yan. Pero ng Diyos, sa pagmamahal niya sa atin. Ayaw niyang danasin natin yung hirap ng impyerno. Kasi alam niya kung nga mahirap yun. Dahil nilikha niya yun para kay Satan at sa kanyang mahalagad. Alam niya yung pahirap na ibinigay niya. Alam niya yung parusang ibinigay niya sa mga demonyo. Alam niya yun. Kaya ay pinais ng Diyos na sino man sa tao ay maranasan ang hirap na naranasan ng kaaway. Amen. Amen. And that is instinct. Instinct yun ng Diyos na parang ito ay galing sa kanyang sinapupunan. It is action-oriented. It always results in rescue, provision, lahat na. Kung yung anak mo nadapa, tatayo ka agad, bubuhatin mo siya. Pero noong araw, pag nadapa kami, tumayo ka agad. Huwag nang iiyak. Pinatigas po yung mga millennials, pinatigas po yan ng mga nanay na, ano yung tawag sa generation? Boomers? Pinatigas po kami ng mga nanay namin. Pero yung mga anak natin ngayon, oh, it's okay. Kasi ayaw natin dalasin nila yun eh. No, bilang mga magulang. Alam na natin yung pain. So ayaw natin dalasin nila. But, ang sabi ko yung compassion ng Lord, it is action-oriented. It always results in rescue. Gusto ng Diyos, iligtas tayo. Iligtas yung mga tao ng mahal natin. Iligtas yung mga tao hindi pa kumikilala sa Kanya. It results in provision or healing. Hindi lang po tinitignan ng Diyos yung pain natin. Hindi lang alam ng Diyos na nasasaktan ka. Nararamdaman niya yung pain na nararamdaman. At sa pagdadama niya ng hirap na yun, ando doon yung kagustuhan na ako na lang. Kaya nung bumaba si Kristo ako na lang yung parusahan, kapalit ninyo. Ako na lang ang magpako sa krus, kapalit ninyo. Ako na lang ang maging alay, kapalit ninyo. Kaya nga pinalaya si Barabas, kapalit natin lahat. Si Kristo yung basa. We are Barabas. Naniniwala mo ba kayo doon? Tayo yung Barabas na yun, na nagkasala, gumawa ng masama, pinalaya at pinalitan ni Kristo. Okay? So it is action-oriented. It is unearned. Hindi natin to pinaghirapan. Yung compassion ng Lord, it flows from Him naturally. Hindi mo kailangang paghirapan. Dumadalo ito sa kanyang puso. Okay? It is a byproduct of His goodness. Ang compassion ng Diyos. Nararanasan mo ito kahit
Mahal ka na niya kahit nung ikaw ay makasalanan pa. Mahal ng Diyos yung mga tao nasa labas. Katulad ng pagmamahal niya sa atin. And actually, priority ng Diyos yung mga tao na yun. Sabi nga, no? Iiwan ng Diyos yung 99 para doon sa isa. Sino yung 99? Tayo na nasa church. Okay na tayo eh. Nananampalataya na tayo. Naniniwala na tayo. Pero hindi na ako lang nila mahal ng Diyos. We are safe. Kaya gusto ng Diyos, yung hindi safe, puntahan niya naman. Lumabas naman siya para kunin yung mga tao na yun. It is constant. Nagpapatuloy, hindi natatapos. Yung compassion ng Lord, hindi natatapos. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, no? Kaya nagpapasensya ang Diyos kasi ramdam niya yung paghihirap ng mga tao sa labas. Ramdam niya, alam niya yung paghihirap na naranasan nila pag nagpunta sila sa India. Kaya nagpapasensya ang Diyos. It doesn't dry up dahil nag-fail tayo. Hindi po nakabase yung compassion ng Lord sa ating mabubuting gawa. Ang mahal ko to kasi marami nang nagbibigay ko sa church. Mas mahal ko to kasi mabait to eh, isa doon sa isa. Hindi. Ang compassion ng Lord, it is not based on our credits, not based on our failures, kundi based on His nature. Dahil mapagmahal na sa Diyos. Kaya mahal niya. Lahat ng tao. Amen? Sabi sa Lamentations chapter 22, His compassion fails not. And are renewed every single morning. They are renewed every morning. Hindi katulad natin, nag-fake yung pagmamahal kapag pangit na yung nakikita natin. Ang Lord, maganda, pangit. Ang nakikita niya, nagpapatuloy yung kanyang pag-ibig. At sa Exodus chapter 34, 67, pinakilala po ng Diyos ang kanyang sarili. After bumaba ni Moses from Mount Sinai, bigay niya po yung kanyang mga kautusan. Kasi ang Diyos mismo pinakilala niya yung kanyang sarili. Sabi niya, and He passed in front of Moses, proclaiming the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, patient. Nung pinakilala na Diyos sa kanyang sarili, sa Old Testament pa lang, He is compassionate. Okay? Ramdam niya, nadidinig niya, sabi niya sa mga Israelites, hindi ako pingi sa paghihirap na naranasan ninyo sa Egypto. Hindi ako bulag sa pagpapahirap nila sa inyo. Hindi ako pingi sa pagtalis ninyo. He is compassionate. Kaya nga gumawa siya ng paraan para ilabas sila sa paghihirap na yun. Ialis sila sa Egypt. Although, alam natin, yung story, na mareklamo talaga yung mga Israelita. But still, hindi nagbago ang Diyos. He is compassionate. Amen. Hindi nagbabago yung kanyang posisyon, yung kanyang nature, yung kanyang attributes dahil lang matigas ang ulo ng mga tao. Maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion, and sin. And even in Mark chapter 6:34, sabi ko dito, Jesus saw the huge crowd. Ito yung panahon na nagpakain si Jesus ng 5,000. More than 5,000 actually. 5,000 men lang yun. Jesus saw the huge crowd as He stepped from the boat, and He had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So He began teaching them many things. So nakita mo ng Panginoong Jesus na mga tao disoriented. Dito medyo ako eh. Sabi niya, He had compassion on them. Kasi para sa mga tupa na walang shepherd. At yung naging action ni Jesus, sa kanyang compassion, He began, ano daw po? Teaching them many things. Nung maramdaman ni Jesus yung kanyang compassion sa mga tao na yan, nagsimula siya magturo sa kanila. Nakita niya yung mga tao na disoriented, so He gave them direction. Hindi ko siya basta nagturo at nag-lecture sa mga tao. Nakita ni Jesus, parang direction to, mga tao na to.
He gave them direction. Nasa dilim itong mga tao na to, He gave them life. Right? Nasa afflicted itong mga tao na to eh. So He delivered them. May sakit itong mga tao, pinagaling niya. Okay? Nagugutom sila, pinakain niya. Yung action ni Jesus was actually sagot sa pangangailangan ng mga tao. And that's compassion. Kapag natutugunan natin yung pangangailangan ng tao. Based sa kanilang pain, sa kanilang hurts. So His immediate response to human brokenness was to provide spiritual food. Pinalaya ni Kristo yung mga tao sa bondage ng lies ng religion. Okay? Nag-provide siya ng spiritual food sa mga tao na to. So that is God's compassion towards them. Mahal tayo ng Diyos, mas mahal ng Diyos yung mga nasa labas. He is full of compassion sa mga tao na yun. Priority ng Diyos na maligtas sila. Amen. Pangatlo, pinakita ng Diyos na mahalaga sa Kanya, binavalue niya yung kaligtasan nila because He is sending the church. Hindi po tayo tinawag ng Diyos na sabi nga sa concept ng isang sent church, Mission Day. God doesn't just call believers to gather. Hindi po tayo tinawag ng Diyos, niligtas si Kristo, para pag kumilala tayo sa Kanya, mag-praise the Lord, hallelujah, lang tayo every Sunday. Hindi. Mag-gather lang tayo, magkahinan tayo, family day, hindi po. Hindi po yun ang mission ng isang sent church. He actively sends us into the world as His missionaries. Mga misyonero po tayo ng Diyos. Tayo po ay nakakaranas kayo ng equipping training. Sino po nag-undergo dito ng training and equipping? Amen. Ano po yun? Hindi po namin alam. Ano po? Kasi yung in-equip niya sa atin naman. Pre-encounter, encounter, post-encounter, yun po yun na yung tawag po. SON, yun po ay equipping and training. Yung cell group, yung Sunday school ni Ate Isel, every Sunday morning, those are equipping and training mga kapatid because meron pong mission ng church. Hindi lang po tayo basta co-heirs with Christ. We are co-laborers with Christ. Amen. Nakikihati tayo hindi lang sa mga pagpapala ng langit, but even in the suffering of Jesus Christ. Amen. Hindi lang tayo nandito para sa mga pagpapala. Naparito po tayo para gawin yung mission ni Kristo. Ipagpatuloy yung mission ni Kristo. Yung mission ni Lord ay pinigay sa atin. Anong mission ni church? Matthew 28:18 to 20 na naniniwala ako hanggang matapos yung series na ito maririnig ko yung verse na. Okay? Matthew 28:18 to 20. Go! Go unto all nations. Yung salita kong go, sa kanyang Greek term is poruomia. Poruomai. Na ang ibig sabihin po, hindi lang basta pupunta ka. Kasi mahala ka pupunta ka kahit saan. Hindi. Proceed with intention. Na kapag humayo ka, dapat meron kang intensyon. Humayo ka na may intensyong ipakilala si Kristo sa mga tao. Humayo ka na may intensyong yung bulag ay makabalik sa kanyang paningin. Humayo ka na yung mga nakagapos ay makalaya. Humayo ka na may intensyon na yung mga nasa kadiliman ay dalhin sa liwanag. So, go! Proceed with intention. That is the mission of the church. Tayo po yun, mga kapatid. Tayo po yung nasa mission na yun. Tayo po ang tinawag ng Diyos. God is sending us to go and preach the gospel with intention of bringing the people to Christ. Pointing people to Christ. Pangalawa, na mission po natin is to make
disciples. Hindi po kasi natatapos yung mandate sa preaching the gospel. Kung titignan po natin yung kabuuan ng mandato ni Kristo, kailangan po talaga ng church. Bakit? Kasi hindi lang to, malihayan ko yung mabuting balita tapos na iwanan mo na sila. Pag nagtarin po tayo ng buto, sino po nagkakalaman? Sa bahay nila. Yan. Yung mga nagtarin po ng buto, hindi nyo po yung iniwanan lang ng buto. Ano po ginagawa nyo? Pino-cultivate, pinipiligan, pinapaarawan, so that is making disciples. It is a continuous process of transformation. May pag-aalaga po tayong ginagawa pagkatapos natin i-preach ang gospel sa mga tao. So, kailangan i-send ang buong church sa mission. Kasama ang buong church sa mission na ito. Amen. Disciple making means engaging people sa isang lifelong commitment na magpasubmit kay Kristo. Kailangan dumating sila sa desisyon na magko-commit ako kay Jesus. Kailangan marating nila yung desisyon na magsasubmit ako kay Jesus. So that is discipleship making. Pangatlo, baptize. Baptism. Okay, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Again, kailangan naman natin ng church. Kasi yung baptism po, actually, hindi ko kasi ginagawa without authority. So, nakakailangan tayo ng authority para gawin yung bautismo. Okay? Kailangan natin ng pastor, ng leaders, para gawin ito. So, it is a mission of the church. Ang baptism po, kaya natin binabaptize yung mga tao, it is a public proclamation, declaration, na hindi na sila yung nagmamayari ng kanilang buhay, kundi si Kristo na. Amen. Okay? We baptize people para magkaroon ng pagbabago sa ownership ng buhay nila. Hindi na ako may-ari ng buhay ko. It is no longer I who live, but Christ lives in me. That's why we do baptism. Baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. Dahil yung Trinity na ang may-ari sa buhay ng tao. Hindi na siya. Amen? Then, teaching them. Teaching them everything I have commanded you, sabi ni Jesus. Sa kanyang mga alagad. Teaching them everything I have commanded you. At pag ginawa po natin to, yung pagtuturo sa mga tao, ng lahat ng inutos ni Kristo, tingnan ko magiging cycle po yung Matthew chapter 28, 18 to 20. Kasi gagawin natin lahat ng tinuro ni Jesus. At kasama sa tinuro ni Jesus, to go, make disciples, diba? Baptize them, and teach them. So, magiging cycle po natin, Matthew 28, 18 to 20. Teach them to be like Jesus. Ito po yung mission ng ating church ngayon. Amen. Do you believe that? Amen. Bahagi po kayo ng mission. Yes. Hindi po pwedeng wala tayong bahagi sa mission na ito. Naniniwala po ako na hindi lahat tayo may kakayanan, may authority yung mag-baptize. So, merong gagawa naman para sa atin. Hindi lahat po tayo may kakayanan na magturo ng mga katotohanan. So, merong gagawa naman para sa atin. But every one of us, we're told to go make this go and preach the gospel. So, nabubulong ako. To go preach the gospel. Lahat tayo, inutusan ng Diyos na gawin bagay. Making disciples, dadalhin natin sila sa loob ng church. So that is the mission of the church. At dito mo magtatapos. Ano ba? The goal of this mission, sabi na natin kanina, ang priority ng Diyos ay kaligtasan ng lahat. Sinugo tayo ng Diyos para sa mission na dalhin ang mga tao ng Kristo. Why? Because the goal of this mission, no soul left behind. Amen. No soul left behind. Ayaw ng Diyos na mayroong tao na
yung dahilan ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay upang ipagtagumpayan yung kamandag ng kasalanan sa buhay natin. So, hindi siya papayag na dahil sa kasalanan, mapupunta pa rin tayo sa impyerno. Mapupunta yung mga tao sa impyerno. Right? Ang priority ng Diyos ay mga kaluluwa. At panahon na para yun din ang maging priority ng church. Amen. Amen. Yes. Sabi nga, narinig ko kanina, ng umaga, hindi natin may bibigay at hindi natin pinagap. Hindi natin kayang ibahagi sa tao yung hindi na ibigay sa tao. Who among you experience God's patience? Amen. Amen. Sino sa inyo naka-experience ng compassion ng Diyos? Yes. Sino sa inyo naka-experience ng grace ng Diyos? So if God was patient sa'yo, it is time na tayo maging patient sa iba. Amen? If God showed compassion sa'yo, it is time na maging compassionate tayo sa mga tao. If God is sending the church, then let the church be commissioned. Tayo po ay sama-sama gagawin ng mission. Because ang priority ng Diyos ay priority ng simbahan. And we are that church. Amen. Ang priority ng Diyos ay kaluluwa, ang priority ng church ay kaluluwa. Amen. 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 Salamat po sa kanyang mga salita. Tayo po na lang. Purihin ka ang sakit ng Diyos. Mabuti ka, Ama. Salamat, Panginoon. Kaya kami tumatawag sa inyo, Diyos, dahil minsan, sa buhay namin, Panginoon, nakilala namin si Kristo. Nakakatawag kami ng Ama, Panginoon, nandito kami sa kalagayan ito, dahil pinatawag mo kami sa aming mga kasalanan ng Diyos. Niligtas mo kami, Panginoon. Inahon mula sa kadiliman, dinala patungo sa iyong liwanag, O Diyos. Nararanasan namin ngayon, Panginoon, yung mga pagpapala ng langit na ikinangako mo sa bawat isa. At ang goal po namin, Panginoon, ang mission namin, Panginoon, maranasan dito ng mga taong hindi pa kumikilala sa iyo. Patuloy mong bigyan ang bawat isa sa amin ng puso na nagnanais na mapaglingkuran ka sa paraan, Panginoon, ng pagbabahagi ng mabuting balita. Mapaglingkuran ka namin, Panginoon, sa paraan ng pag-aalaga sa mga kaluluwa, Panginoon, na iniligtas ng Diyos. Tulungan mo po ang iglesia ng Panginoon. Tulungan mo po ang simbahan ng Panginoon. Na lalo pa, Panginoon, maging bukas, Lord God, sa damdamin mo, sa misyon mo, Panginoon, sa nais mo, sa kalooban mo, Lord God. Tinatawag mo kami noon pa, Panginoon, at patuloy na pinalalaki, pinalalago, Lord God. Salamat po, Diyos, dahil naniniwala kami, we are on the right track, Lord God. Salamat dahil sinasamahan mo kami, Panginoon. Tinutulungan kami ng iyong Santong Espiritu, Diyos, upang sa kabila man ng aming kakulangan at kahinaan ng Diyos, makapagpatuloy kami ng maglingkod sa inyo. Salamat sa biyaya mo. At higit sa lahat, Lord, salamat sa iyong patience, Lord, na nabibigyan pa kami ng pagkakataon ng Diyos upang humayo at magbayad ng mabuting baliktaran. Dalangin ko po ang patuloy na pagsama ng iyong kapangyarihan sa bawat isa. Katulad ng ginawa mo sa iyong mga halaga ng Diyos. When you commission them, Lord, when you gave your mandate, Lord, you promise, Panginoon, that you will be with them always. And we believe and we declare, Panginoon, sa buhay po namin, na sa bawat paghayo namin, pangangaral ng salita o Diyos, pagtuturo ng iyong mga araw, pagbautismo sa mga tao, Panginoon, you will be with us. You are with us. Hallelujah. Kapangyarihan mo yung daladala namin sa mga tao, Diyos. Hindi po kami, Panginoon, mahihirap na ipangaral ang mabuting balita. Muli, Panginoon, salamat sa iyong ginawa sa krus. Continue to remind us, Lord God, sa biyaya ito na aming natanggap, Panginoon. At palagi, Panginoon,
Paalala mo sa amin ng Diyos na kami bunga lamang ng kagandahang loob mo, Lord God. Wala po kaming nagbigay sa inyo, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat. Hindi po sapat, Panginoon, yung aming mga nagawa. Ikaw lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay ng Diyos. Salamat, Panginoong Jesus, na patuloy mong pinapaunawa sa amin ang mga katotohanan na ito. Ngayon, Lord, nagkakaroon na ng linaw sa aming puso at isipan, sa aming buhay, Lord. Thank you, Jesus. Dalangin po namin na patuloy mong i-empower ang bawat isa, Lord. Sa bawat PX3, Panginoon, i-empower mo, Panginoon, yung mga tao na nanalangin para sa mga hindi pa kumikilala sa inyo, Lord. Punan mo, Panginoon, yung aming mga kapularan, Lord, bilang mga leaders, Lord. Makakita ng mga tao yung kadakilaan mo, Lord. Hindi po kami ang nagliligtas. Ikaw po, Panginoon. Ginagamit mo lang kaming instrumento, Diyos. And Lord, we are willing. We are surrendered, Panginoon. We are tools for your usefulness, Lord God. Gamitin mo pa kami, Panginoon. Itong church na to, gamitin mo pa, Panginoon. Upang marami pang kaluluwang manilapit sa inyo. Salamat, Ama. Pinupuri ka namin, dinanakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako na po tayo sa sides na offering. Pwede po natin hawakan yung mga ibigay po natin. Let's pray po. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa matagumpay na Sunday morning service ngayon, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa mga blessings na patuloy mong binibigay sa bawat isa, sa pamilya namin, sa mga kaibigan namin, Lord God, sa mga taong nasa paligid namin. Maraming salamat po sa buhay nila, Lord God. Hallelujah. Sa oras po na ito, Lord, sa mga bibigay po namin, i-bless mo nga po ito. Kulang ka, Panginoon, ang salitang salamat sa mga patuloy na pagpapala na binibigay mo sa amin. Hindi namin ito kaya pinangin, Lord, at sa oras po na ito, ang ibibigay po namin, Lord, ay i-bless mo nga po. Nag-iilaan po ito, Lord, sa paglagupan ng iyong protection, Lord. Sa mga gawain, Panginoon, sa mga taong dadalhin mo pa dito, Lord. Naniwala po kami na patuloy na lalago ang sambahan mo, Lord. Marami na pang-aabot sa mga tao, Panginoon. Sa mga puso, Panginoon, na mababago mo, Lord God. Naniwala po kami, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Parang kaya mo na gawin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Sa bawat isa na nagbibigay po ng malalang po na patuloy po po itong tutulungan, Panginoon. Bibigyan sila ng lakas, Panginoon. Sa kanilang trabaho, sa mga business nila, Lord God. At, Panginoon, sa mga hindi naman nila alam po, Panginoon, na lalago ito. Ibabalik mo nga po ito ng 653 at umaabaw, Panginoon. Maraming salamat po,